ating mga kababayan, lalong-lalo na ho ang mga makakatanggap ng biyaya itong araw na ito. Alam niyo po, dasal tayo ng dasal. Sa palagay ko, pinakinggan na ho ng ating mahal na Panginoon ang ating dasal. Bakit po? Nagkaroon tayo ng isang Pangulo. Ito po, masasabi ko. Kahit na po kaarawan niya, kahit birthday niya na dapat kasama ho niya ang kanyang pamilya. Hindi po. Nung kaarawan po niya, nagpunta po kami ng Nueva Ecija. Nagpunta po kami kung saan-saan namibigay ng titulo sa ating mga kababayan. At kahit nung may sakit, akalain niyo nagkasakit. Kahit na siya ho ang may sakit, dapat ang presidente kung may sakit doon na lang sa bahay, nagpapahinga. Ngunit kahit na bahing ng bahing, kahit na ubo ng ubo, sinisipon, masama ang pakiramdam, tumuloy pa rin ho kami sa Palawan at sa Iloilo. Napakaswerte natin. Pero malas naming dalawa ni Secretary Lagdameo, dahil kami ho yung katabi, kami ho yung binabahingan, nahawa kaming dalawa. Hindi bali na ho. Presidential fever naman ho ang natanggap namin. At ganoon din ho, hindi lang yun na itatanong, nung nasa Mindanao kami ng ating mahal na Pangulo, basta ho agrarian reform beneficiary ang pinag-uusapan. Alam mo ba ninyo, hindi kami dapat lilipat sa isang lugar doon sa Mindanao dahil napagsabihan na ho kami, masama ang panahon. Ngunit ang ating Pangulo ay hindi ho kinakabahan, hindi ho marunong umatras. Kahit ho masama ang panahon, lumipad pa rin kami. Hindi ko lang ho pinapahalata sa ating mahal na Pangulo na ito hong pagitan ng dalawang singit ko ay umakyat dito sa lalamunan ko sa nervyos. Dahil nanginginig ho yung airplano at napakasama ng klima, tumuloy pa rin kami para lang ho makasama niya ang mga magsasaka. Ngayon na naman ho, ako ho ayaw akong payagan ng aking asawa na sumakay ng helicopter dahil napakasama ng panahon. Ang sabi niya, bumiyahe ka na lang ng Rosales. Kadagiti karuba tayo dito, taga Rosales kabila ang apo. Bumiyahe ka na lang Rosales, tapos mag-byland ka na lang, pumunta ka ng Tarlac. Sabi sa akin, ang presidente, a-adviser namin, hindi na pupunta kasi delikado ang panahon, delikado ang mag-helicopter. Ngunit, ano ang ginawa ng ating Pangulo? Hindi ho sumunod. Wala hong pakialam kung delikado. Nakaisip ng paraan, hindi na ho nag-helicopter. Nag-airplano papuntang Clark, tapos nagbiyahe ho dito sa Tiplex. Umabot dito sa... Yung mga kasamahan ho namin, sinisignalan na ho, uy, ang tagal-tagal mo na magsalita. Sardeng ka, nagbayag ka ng sarsaritat. Ngunit kailangan malaman ng ating mga kababayan kung gaano kamahal ng ating Pangulo ang mga agrarian reform beneficiaries. Nagdaan ang pandemya, nagkaroon ng climate change, tumaas ang presyo ng mga bilihin, tumaas ang presyo ng fertilizer. Ngunit hindi umatras ang ating presidente. Meron siyang itutulong sa atin na siya na lang ang magpapaliwanag sa atin mamaya. Kaya ho, hindi
ko na pagtatagalin ang aking pagtatalumpati. Ako ho'y nasisiyahan na nakasama ko ho lahat ng agrarian reform beneficiaries dito. Huwag ho tayong matatakot. Meron tayong Pangulo na nasa likuran natin na siguradong tutulong sa ating lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Secretary Estrella. Sa puntong ito, dadako na po tayo sa ating ceremonial distribution of certificates of condonation with release of mortgage. Hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo na magtungo sa stage upang pangunahan ang pamamahagi ng certificates sa ating piling beneficiaries. Inaanyayahan din po natin si Agrarian Reform Secretary Estrella upang samahan ang ating Pangulo sa pamamahagi. Atin na pong tawagin ang piling Agrarian Reform Beneficiaries na tatanggap ng Certificates of Condonation with Release of Mortgage na sina Mario M. Velasco ng Lapas, Tarlac, Tomas T. Garcia ng Victoria, Tarlac, Arturo Manalang ng Concepcion, Tarlac, Antonio Billones ng San Miguel, Tarlac, Olivia Manebog ng Lapas, Tarlac, Chodoro Salvador ng Santa Ignacia, Tarlac, Aurino Facun ng San Jose, Tarlac, Jennifer Esposo ng Moncada, Tarlac, Rosemary Lacandoza ng Tarlac City, at Antero Santos ng Santa Ignacia, Tarlac. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa ating Agrarian Reform Beneficiaries. Sa punto pong ito ay inaanyayahan po natin si Agrarian Reform Secretary Conrado M. Estrella III upang ipakilala ang ating panauhing pantangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agrarian Reform, Secretary Conrado Estrella. Magsiupo po tayo. At tugaw tayo ako. Salamat sa pag-introduce. Yun lang na bisto tayo doon sa mga biyahe natin na akala niya siya lang yung natatakot sa weather. Hindi lang ako rin, hindi lang ako nagpapahalata pero nanginginig pa rin yung lamang ko. Pero hindi na bale. Hindi na po bale. Dahil isa sa pinakamalaki at makabuluhang karangalan bilang isang Pangulo ay ang buuhin ang naging pangarap ng milyong-milyong Pilipino na magkaroon ng sariling lupa at mabura ang inyong mga utang. Yan po, ang kaya po, kahit na may ulan, kahit na may bagyo, kahit na may sakit, dadating at dadating po kami dahil hindi po, wala nang nagbibigay. Wala nang magbibigay ng mas kasiyahan sa aming nagsiservisyo publiko ang nagagawa at matutulungan kayo pong lahat. Ang House Deputy Speaker and Las Piñas Lone District Representative Camille Villar na palagay ko po sa darating na ilang linggo, ilang buwan,
makikilala ninyo ng mabuti na ang ating congresswoman, alam niyo po, kilala ko po si Congressman Camille. Hindi ko pa nasanay na Congressman Camille ang tawag ko sa iyo. Pero si Congressman Camille, bata pa yan, kilala ko na yan. Kaya malakas ang loob ko nung sinama namin sa line-up ng senador. At sa darating nga ng ilang buwan at ilang linggo ay makikilala ninyo ng mabuti at makikita rin nyo po ang aking nakita. Gaano kagaling, gaano kasipag, gaano kabait yung batang yan. Congresswoman Camille Villar, Tarlac 1st District Representative Jaime Eduardo Marco Juanco. Alam niyo po si Jaime, siya nga ang pinakaantawag namin po dyan sa House of Representatives, yung Benjamin. Ang Benjamin ngayon ng House of Representatives, itong si Jaime. Batang-bata pa, kayang-kaya na niya yung trabaho niya. Ang Special Envoy to UNICEF, siya po ang nag-aalaga, siya po ang nakikipag-ugnay sa United Nations tungkol sa ating pag-aalaga sa ating mga kabataan. Special Envoy Nikki Luis Prieto Chodoro. Tarlac, ang ina ng lalawigan ng Tarlac, po Provincial Governor Susan Yap, Paniki Municipal Mayor Leonardo Rojas, at lahat ng ating mga elected officials ng lalawigan ng Tarlac at ng bayan ng Paniki. At kagaya ng aking nabanggit, ang pinakamahalaga na ating bisita ngayon, nakikipaglahok dito sa ating counting seremonya, kayo po ang ating agrarian reform beneficiaries. Aking mga kasamahan sa pamahalaan, aking mga kababayan, magandang umaga po sa inyo lahat, lalong-lalo na sa mga Tarlakenyo at Tarlakenya. Hindi na ako marunong na magbati ng Kapampangan dahil talagang matatawa na lang kayo pag narinig nyo akong sumubok na Kapampangan. Ngayon, dagiti kailyak nga Ilocanos na imbag nga bigad yu amin. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagdalo dito sa ating pagtitipon sa kabila ng medyo masama na panahon. Hindi ako nagulat na nandito pa rin kayo dahil ganito naman talaga tayong mga Pilipino. Hindi basta-basta napapatinag, kailangan lang na magdoble ingat dahil sa ulan. Madulas ang kalsada, malakas ang hangin dulot ng bagyong Julian. Bagamat may bagyo, ako po ay masaya sa araw na ito sapagkat kasama natin ang mga nagpapaunlad sa sektor ng agrikultura sa ating bansa, ang ating mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries. Tanggapin po ninyo ang aming pasasalamat sa mahalagang papel na ginagampanan ninyo araw-araw para masiguro na ang bawat Pilipino ay may sapat na pagkain. Alam namin na bago ninyo maani ang inyong mga pananim, kinakailangan ninyo ng lupang matataniman. Noong pagkaloob na sa inyo ang mga lupang sakahan sa ilalim ng reformang pang-agraryo, ang naging pangamba ninyo naman ay ang pambayad sa lupang ipinagkakaloob. Kaya ngayong araw, sa bisa ng Republic Act 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Reform Emancipation Act na nilagdaan ng inyong abang lingkod noong nakarang taon, burado na po ang inyong pagkakautang. Narito po kami ngayon kasama ang mga opisyal mula sa Department of Agrarian Reform
at mga iba't ibang mga opisyal, mga register of deeds, pati yung land bank ay kasama dito sa programang ito. At nandito po kami upang ipagkaloob ang mga certificate of condemnation and release of mortgage o tinatawag natin na COCRO. Sinasagot at inaalis na ng gobyerno ang malaking pasanin na dala ng mga utang na naging kakambal ng inyong mga lupang sakahan. Ang inyong mga amortisasyon, interest at iba pang surcharge, lahat po burado na. Para po sa mga taga-Tarlac, higit sa 4,600 COCRO